Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading. Pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panunod Scorpio. Okay, first card natin is Moonlight, Travel, Romance, Potential. Okay, Scorpio. For the last 2 weeks of May, okay, makinig ka. Maybe this reading is from May 16, 31, June 7, parang ganun. Sinasabi ng bara sa'yo dito, Scorpio, na may possible na travel, relocation, movement ang mangyayari. Pwedeng ikaw yung magta-travel, karelasyon mo, or maybe may matatanggap kang letter, confirmation, may ibang Scorpio na magpa-process ng kanilang travel plans or gustong magtrabaho sa ibang bansa. And relationship, pwedeng may relationship na mag-blossom by the end of the month. And posibleng merong relationship na magiging stable, parang ganun. Okay. Yung iba din dito, since is 36, is 9, if ever lang merong mga relationship na nagsisimula pa lang, may potential dito na mauwi talaga siya. Kumbaga magbo-blossom talaga yung relationship na yon and mauwi yon sa stability. Relationship stability. Okay. Scorpio. Okay, clear and shield your energy, El Moria. Scorpio, sinasabi ng baraha mo na for the last 2 weeks of May, kinakailangan mo daw na alisin yung mga negativity, toxicity sa buhay mo. Kinakailangan mong linisin, proteksyonan ang energy mo. So, ibig sabihin maraming mga toxicity, negativity sa kapaligiran mo na kailangan mong wag masyadong bigyan ng pansin, kailangan mong alisin, kailangan mong kumbaga let go, okay? Napaka-importante yung clearing and shielding ng energy natin kasi pag hindi tayo naglilinis ng energy natin, nagiging low vibration na yung nararamdaman natin. Ibig sabihin, pag masyado kang nakafocus sa negativity, magiging negative ka na rin. If masyado kang nakafocus sa positivity, magiging positive ka. So, declutter, magsimula ka sa katawan mo, maybe may mga detoxification ka na pwedeng gawin. Emotion, ganun din, pwedeng may mga emotional grudges ka, resentment, anger, hatred na kailangan alisin. And yung iba din sa inyo dito, proteksyonan mo ang sarili mo laban sa mga away, gulo, inggit, or any negative emotions or negative things or feelings na posibleng pumasok sa buhay. Okay, first 2 cards natin is the Lovers and 9 of Pentacles. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Scorpio, na yun, 'di ba, may magbo-blossom na relationship dito. And at the same time, merong financial wish fulfillment na mangyayari. May perang parating, may mahawakan kang pera, or posibleng merong relationship dito na magbo-blossom. Sinasabi ng bara sa'yo dito, may good news, maybe may job offer, or maybe lump sum of money na mag-shower sa'yo. It's abundance and prosperity. And King of Wands, trabaho. So, yung iba sa inyo dito, Scorpio, ay posibleng makakatanggap kayo ng job offer. Diba? So, maybe contract signing, visa, ano pa ba? Citizenship, parang ganon. Scorpio, mayroon ditong balita from international or from local na pwedeng mag-offer sa'yo ng financial stability. Yung iba sa inyo dito, siguro from May 16 hanggang 31, nakafocus ka lang sa trabaho. Sobrang workaholic, sobrang busy sa ginagawa.
But yung travel na sinasabi dito, maybe it will happen, ano siya, January of 2026 or maybe June of 2025. Okay, so dito sinasabi ng baraha kung ano man itong trabaho na ino-offer sa'yo or ano man itong trabaho, Scorpio, na sisimulan mo, ito ay posibleng magdadala sa'yo ng financial prosperity and abundance in the future. So, yung iba sa inyo dito na nagpaplano na lumipat ng career, ng trabaho, ng business, or gusto mong ibang bansa para mabago yung takbo ng financial mo, sinasabi ng baraha sa tamang direction ka. Tama tong iniisip mo, tama tong plano mo. And yung plano na yan ay posibleng magbibigay yan sa'yo ng financial success and prosperity. Okay. Kung makikita mo dito, tingnan mo, Two of Swords, Knight of Cups, and Three of Cups. May the Devil na naman. So, yung the Devil, nasa water sign siya. Sa Pisces, mayroong din the Devil. So, sinasabi sa inyo ng baraha, ang kailangan nyo lang iwasan is yung mga temptation, mga triggers, like, halimbawa, gusto mong manahimik sa buhay, gusto mong maayos lang, clear yung energy mo, tapos may mga tao dyan sa paligid mo na pwede na lang i-trigger yung emotion mo para maging toxic ka, maging negative ka. So, yun lang yung iwasan mo yung Gemini and then Capricorn. Iwasan mo din yung pakikipagdiskusyon, pakikipagdebate, iwasan mo yung pakikipag-usap sa mga taong walang kwentang kausap. Okay? Kasi masasayang yung energy mo, masasayang yung oras mo. Okay. Two of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo dito, meron, yun sabi ko sa'yo kanina, may romance, mayroong new love offer dito. So, if you're single, ayos lang, diba? But if you are married, if you're in a relationship, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may Two of Swords na kailangan mong pag-isipan. So, kung ano man tong mga offer na to, maybe kasal, or yun, relationship yung ino-offer sa'yo, intimate relationship, kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Huwag tayong magpadalos-dalos. Okay, Three of Cups, merong celebration, isang napaka-unexpected na celebration, maybe a birthday celebration, wedding anniversaries, homecoming, or anything na celebratory ang, kumbaga, sasalubong sa'yo by the end of May of 2025. And yung Magician dito, sinasabi ng baraha na isang magical na buwan ito para sa'yo. So, tatapusin mo ang buwan na to na sobrang magical. So, pag sinabing magical siya, guys, maraming mangyayari na hindi natin ini-expect. Maraming milagro, maraming mga bagay, sitwasyon, tao na pwedeng pumasok sa buhay natin na hindi natin ini-expect. May Seven of Pentacles ka dito. So, sinasabi ng baraha sa'yo na if you are waiting for money, waiting for job, waiting for confirmation or decision making, sinasabi ng baraha na yung last 2 weeks ng May ay napakaganda siyang panahon. Kumbaga nasa right timing siya para makapag-decision ka if you want risky decision or if you want to try risky decision or if you want to try new. Okay? So thank you guys for watching. Bye!